Nagsimulang bumaba yung mga kandidato namin noong tinuloy yung impeachment kay VP Sara. Si Kong Toby daw may kagagawan kung ba't natalo yung alyansa nung nakaraang eleksyon. Ayun, yun yung mga yung tinatanong mo sa akin si Trillanes. Doon niya ako binanatan yata na pinatalo ko yung alyansa, no. Number one, alam nyo, ever since October naman, meron kaming surveys, di ba? Nagsimulang bumaba yung mga kandidato namin noong tinuloy yung impeachment kay VP Sara, di ba? Again, hindi logical yun eh. Kaya ko naisip talaga na pera yung dahilan nun. Kasi kung hindi naman kailangan maging matalino ka sa politika, pwede mo munang patapusin yung eleksyon, tapos tsaka mo i-file ng June 2. Kung talagang gusto mo, di ba? Pero ano ba yung napaka-importante noong February 5 at hindi ka makapag-intay na patapusin mo muna yung eleksyon? Hindi, eleksyon, di ba? Tapos June 2, di i-file mo. Wala na ibang dahilan doon kung hindi pera. Doon talaga nagsimula. Ang pinakamalala, kung titignan nyo, kahit tignan nyo yung Pulse Asia, nung pinadala si President Duterte sa Hague, talagang bumulusok na. Tapos, tumaas si President Duterte. Okay. Ano naman magagawa ko? Wala naman ako magagawa, di ba? Tapos, ang sinisisi sa akin ng mga bumabatikos is, iniwas ko daw kasi yung mga kandidato doon sa Visayas at Mindanao. Kasi totoo, hindi na kami pumuntang Mindanao eh. Visayas, isa lang yata, isa lang pinuntahan namin, o dalawa, Iloilo. Ay, yung Iloilo was before na padala. Yung after, Cebu na lang. Ano naman magagawa ko? Yung mismong local candidates namin, ang tumatawag sa akin, huwag na kayong pumunta dito. Kasi pag pumunta kayo dito, madadamay kami. Anong kasalanan ko dun? Di ba galit na galit yung tao? Tapos isipin mo, pipilit kami pumunta doon. Dadalhin lahat ng kandidato. Tapos, Totoo ba yun? Ang sigaw Duterte? hindi na nga kami pumunta eh. Hindi na nga kami Doon sa mga pumunta. ibang lugar? Ha? Sa mga ibang lugar? Hindi naman. Siyempre, sinisigurado ko na wala sisigaw na gano'n. Kundi ako mapapahiya eh. Di ba? So, ikaw, kunyari ikaw kandidato namin sa Mindanao, pumunta yung alyansa doon, sisipot ka ba? Hindi ka na po. Tatakot ako kasi. Sila mismo, sila nagsasabi sa akin na wag na muna kayong pumunta dito. Kung gusto nyo, yung mga kandidato, pumunta isa-isa. Kumbaga, wag na di ba, wag nyo na don't add, ibig sabihin, wag nyo nang galitin lalo yung tao. Pero kung wait lang ha. So, magbabatin ako. Ba't may nanalo pa siya, sa alyansa? Dito kasi nakabawi yun sa ibang lugar. Pero tingnan mo yung boto sa Mindanao. Wala sa amin walang alyansa nakalusot dun. Saan ba yung sinasabi mo, yung local candidates? Hindi, yung mga alyansa tulad nila Soto. Senador. Hindi, kasi di ba nakakabawi dito? Sa Luzon. Oo. Ngayon, yung mga crocodile ni Martin Romualdez, sinasabi, bakit sa congressman? Bakit sa congressman? Nanalo. Ang daming nanalo. Bakit hindi mananalo yung karamihan nun walang kalaban? Kasi tinatakot nila yung kalaban. Di ba ano ginawa nila? Yan, buti. Ngayon sasabihin, ano ginagawa nila dun sa kalaban ng mga attack crocodile nila? Sasabihin dun sa kalaban, kahit naman manalo ka, wala ka pondo ng 3 taon, ba't ka patatakbo? Tsaka kami nakaupo ngayon. Kaya nawalan ng kalaban. Paano hindi mananalo yun? Wala namang kalaban yun. Subukan nilang gawin ngayong... Ginawa nila yan? Ginawa nila yan. Gangster pala talaga ito si Romualdez, no? Ginawa nila yan. Siga, ano? Hindi, sabihin mo, di subukan nilang gawin ngayong 2028 yan. Kaya pala wala laging kalaban si Romualdez, no? Ha? Kaya pala walang kalaban si Romualdez. Dinisqualified, di ba? Dinisqualified. Disqualify yung kalaban. Dinisqualified. Hindi, di ba? Parang, so paano nila sasabihin sa akin na yun ang basis nila? Ang balik ko sa kanila, wala nga kayong kalaban, hindi nyo mapanalo yung kandidato natin. So ano ibig sabihin nun? Di ba dapat kung wala kang kalaban, panalo lahat ng kandidato natin doon sa lugar mo? Bakit wala ka ng kalaban? Hindi nanalo. Hindi nanalo. O di ba dapat kayong sisihin, baka kayo nanlaglag.